sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay magpapasimula na sa Huwebes po ng gabing ito. Awitin po natin ang bilang 11 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay gumawa at huwag sayangin buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang banal na utos ay alalahanin sa tuwina ay ating ganapin. Tumulat kay Jesus, nagbakis ng hirap, ng dusa, ng dahil sa ating mga sala. Si Jesus gumawa at nagpakababa na hindi hinang ang pagkadakila na ganyong alipin na tulad sa lukha upang siya nating maging halimbawa. Tumulat kay Jesus, nagtiis ng hirap, nagbata ng dusa, ng dahil sa ating mga sala.
Atin pong patuloy na purihin ang pangalan ng ating nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 13 po naman ang susunod nating aawitin. Gumising kang natutulog, mabangon sa mga patay, liliwanagan ka niya, kung sa Diyos ay pasako. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Bukas ay huwag ipaghambog, ang buhay mo ay marupok, tulad sa singaw lilitaw, ngayon ay pumasok. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Si Kristo ay dumarating, ganti niya'y siya sa ating, banal niya'y bubuhayin, sa may lilipulin. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, malililigtas, kung sa Diyos ay pasako. Mga tanday namamalas, sa matay nagliliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon'y nagaganap. Pumasok, gumawa, umas at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Atin pong ipagpatuloy ang pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. Numero 46 po naman ang ating aawitin. Huwag tayong Mga balisa sa ating nakikita,
ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig. Una na nga po sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga po, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Lagi po, ang pag-ibig at ang pagliligtas ay magpapasimula sa loob ng ating mga sariling sangbahayan, una sa ating kaluluwa at sa ating mga minamahal sa buhay. Binabati din po naman namin mula dito sa Los Angeles, California, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat ng ating mga kapatiran, ang mga tunay na mananamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos po lamang ang nakakakilala kung sino-sino po tayong lahat. Sa Huwebes po ng gabing ito na po ang ika-19 ng Setyembre, araw po ng Huwebes at pinakananasa po ng Panginoong Hesu Kristo. Masumpungan niya tayong muli sa ganitong mga kalagayan at mga gawain na tayo'y makapaghandog ng pagpupuri sa kanyang pangalan at tayo po ay muling magnasa, mauhaw, masabik, magutom sa kanyang mga salita. Sapagkat sa tuwing Huwebes po ng gabing tulad nito at tuwing araw ng linggo, pinakakain tayo ng Panginoong Hesus ng kanyang mga ebanghelyo o ng kanyang mabubuting balita upang makapanatili po tayo sa pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, hayo na tawagin na ninyo ang una sa lahat ating mga kasangbahay, mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo. At huwag nating ikakahiya kahit na tatatlo tayo, nag-iisa tayo sa loob ng ating mga dampang tahanan. At ayaw ng Diyos na dahil nga tayo ay kakaunti sa bilang, hindi na tayo gaganap ng gawang kabanalan.
Huwag po nating ikakahiya ang Panginoong Hesukristo. Pag ikinahiya natin siya, hindi tayo makakaasa sa buhay na walang hanggan. Sa Huwebes po ng gabing ito, muli nating iharap ang ating mga kaluluwa, ang ating mga pagkatao sa ating Panginoong Hesukristo, na tulad sa isang hain na banal, kaaya-aya at katanggap-tanggap sa kanyang banal na harapan. At tulad po ng ating ginagampanan upang sa pangalan ni Kristo Jesus, Filipos 2:10, iluluhod po muna natin ang ating mga tuhod, magpapakumbaba, mangangayupa pa tayo sa kanyang kabanal-banalang harapan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw po ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal sa malinis, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kami sa silong ng aming mga dampang tahanan. Bagaman kami po ang pinakamaliliit sa bilang at kami po ay nalalayo sa isa't isa, hindi po ito kadahilanan upang hindi namin maipagpatuloy ang aming mga banal na katungkulan. Ama, sana po ay damahin mo sa kaibuturan ng aming mga puso ang amin pong malabis na paghahangad na patuloy ka po naming mapaglingkuran, mapasalamatan, masamba ka namin sa ganda ng iyong mga kabanalan. Kaya naman sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat, Amang Banal. Wala kang binabawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo po kaming pinakakain, dinaramtan. Pinalalakas, pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At higit po sa lahat, maraming salamat, Panginoon. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay, dinaragdagan ang amin pong mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, nalalaman mo po kung papaanong ginamit namin ang hiram na buhay na ipinautang mo po sa amin sa mga araw na nagdaan. Sa Huwebes po ng gabing ito, huwag mo po sanang gawing kadahilanan ang marami naming mga kapintasan at mga kasalanan. Ama naming Diyos, sapagkat nalalaman namin, hindi mo tinatanggap, hindi mo dinirinig ang mga pananalangin, ang mga paglilingkod ng mga taong nabubuhay sa mga kasalanan. Alang-alang po sa iyong mga salita, alang-alang po sa iyong pangalang Diyos at Kristo Jesus, ano man po sana ang aming mga nagawang pagkakamali, ituring mo na lamang pong kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan, higit na nga ng pagiging nasa kabataan pa ng marami sa amin, ng aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Panginoon naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito'y patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Panginoon, hindi po kami humihiling na pagkalooban mo kami ng karangyaan, kapurihan at mga kayamanan. Isang bagay po ang lagi mong maririnig sa amin. Dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya at sana'y panatilihin mong kami nakapaninirahan sa loob ng iyong banal na iglesia upang patuloy naming madama, maranasan, mamalas ang ganda ng iyong mga kabanalan. At Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, tulungan mo po sanang pakainin mo nawa muli kami ng iyong mga dalisay na aral. Kasangkapanin mo po ang iyong hamak na lingkod. Dagdagan mo nawa siya ng mga kaalaman at ng mga karunungan, at kung dumating sa amin ang kanyang tinig, magkaroon ng bisat kapangyarihang makapigil ng aming mga masasamang mga kaugalian at ng aming mga katigasan ng puso't kalooban,
manampalataya kaming ikaw ang aming Panginoong Hesukristo, ang nag-iisa naming pastor, guro, obispo, apostol, saserdote ng aming mga kaluluwa, sapagkat wala po kaming nakikilalang sino paman sa aming mga buhay, kung hindi ikaw po lamang na nag-iisang Diyos na buhay, na siya naming tagapagligtas at siyang magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, araw-araw po sana, hihipuin mo po kaming lahat. Tulungan mo po sanang magkaroon pa kaming lahat ng mga karunungan, ng mga kapayapaan, at kung paanong malulutas namin ang mga suliraning dumaratal sa amin sa araw-araw, at wag mo rin sanang pabayaan na pagalingin, palakasin pa ang aming mga lupang pangangatawan. Hindi po, Panginoon, para gugulin sa mga kalayuan at kalikuan, gagabayan mo lamang kami ng iyong banal na Espiritu sa araw-araw, magkaroon kami ng lubos na pagkatakot sa iyo. Ikaw po'y aming mapagtapatan at mapaglingkuran hanggang matamo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Pangunahin na nga po, Ama, natutulungan mong magkaroon ng kalakasan ang marami na sa amin, nakatulad na po ng iyong anak na patuloy ng tumatanda at nanghihina at nalalapit na sa araw ng kanyang kamatayan. Mahabag ka sa amin, Panginoon. Gayon din po kay kapatid na Rosita, kay kapatid na Prospero at Glenda, kay Concepcion Tenedero, kay Florodator, kay Robert at Mercedita Heine, kay Olivia Raimundo at kay kapatid na Mirna Gonzales, maging kay kapatid na Avelino Gonzales Jr. at Expectacion Valencia. At sa Webes po ng gabing ito'y idinadalangin ng iyong lingkod. Maawat mahabag ka po sa aming balae na si kapatid na Gloria Lucerna, na naroon po sa malayong dako ng Bacolod. Maawat mahabag ka sa kanya, Panginoon. Tulungan mo po sanang gumaling pa ang kanyang lupang katawan, dagdagan pa ng maraming mga araw, at tulungan mo pong sa kanyang patuloy na pakikinig ng iyong mga banal na aralin. Tawagin mo rin po siya at isama sa iyong kulungan. Sama-sama kaming makapasok sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, wag mo rin sanang pababayaan ang lahat po ng aming mga mahal sa buhay na meron pang mga kabataan. Pangunahin na nga po ang aming mga anak, mga manugang mga apo, mga kamag-anakan sa laman, tulad po ni Emmanuel. Huwag mo sana siyang pababayaan, Panginoon, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Mahabag ka po kay JC, kay BJ, kay JR at John Macho, kay Paul Noren at Sarah, kay Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Huwag mo rin sanang pababayaan, Ama naming Diyos, si Enrico, si Abner Gonzales, si David at si Daniel Valencia, si Jacob Gonzales, si Lolita Bungay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Pe at si Ador Aquino, si Pido, si Victoria Malangkes, si Rosemary Lucerna Gonzales at si Flor Bautista Gonzales, po si Shannon at si Ana Lera, si Bayan Guanson, na sila po ay mga nalalayo sa amin, nangingibang bansa upang humanap ng kanilang kakainin sa araw-araw. Panginoon Diyos, malayo kami sa kanila. Sa sandali ng kagipit at pangangailangan, ikaw po ang aming sinasampalataya ng makatutulong sa kanila at mag-iingat sa kanila. Sa mga kamay mo po'y ipinagtatagubili namin. Bigyan mo rin po sila ng kapayapaan, kagalingan at kalakasan, mapalayo sa masasamang tao ng sanglibutan, sa kamay ng hostisya, sa mga disgrasya sa daan, sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. At dalangin po namin, sila man po'y isasama mo sa iyong banal na iglesia. Magkakasama-sama kaming lahat na mga mag-aanak,
mga magkakaibigan at magkakapatid sa paghihintay sa iyo hanggang sa huling hibla ng aming mga hininga sa ibabaw ng sanlibutan. Amang banal, pagpalain mo rin ang bawat tahanan ng iyong mga alipin, maging ang aming mga sasakyan, mga mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Iwawalay mo rin po sana, Panginoon, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na po sa aming mga masasamang mga taong kapitbahay. Ama naming Diyos, kami lubos na umaasa. Kami sumasampalataya, sa Huwebes po ng gabing ito'y pakakainin mo po kami muli ng iyong mga salita ng buhay. Ang lahat po ng ito, sinasampalataya na namin, ibabasbas mo po sa amin, ibebendisyon sa aming lahat, magmula po ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon po ay atin ang ihanda ang ating mga banal na kasulatan at atin pong husayin na ang ating mga sarili, higit na nga ang ating pakikinig sapagkat tayo po ay dumarako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pananambahan sa Huwebes po ng gabing ito, Setyembre 19, 2013. At ang atin pong pinakapaksa, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat po ng mga gawa, sa Kapitulo 9 at versikulo 16. Babasahin ko po para tayo ay maliwanagan. Sapagkat sa Kanya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niya na tiisin dahil sa aking pangalan. Dito po sa ating paksa, meron pong nagsasalita at meron pong tinutukoy na isang tao na ipakikilala ko ika sa kanya. Doon sa tao na yon, kung gaano karami ang mga bagay na kanyang titiisin nang dahil po sa aking pangalan. At merong binabanggit na pangalan na doon pala sa pangalang yaon, merong pagtitiisan, napakaraming tiisin itong tao na tinutukoy. Para maliwanagan natin ang pinakaaral nito sa atin, sino po baga andito ay nagsasalita at kanino ipinatutungkol ang talatang ito? Buksan ninyo ang aklat ng mga gawa pamandin sa kanyang bandang itaas, 9 at 10. Ngayon nga ay may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. At sinabi ni Ananias sa kanya, narito ako, Panginoon. Para maliwanagan natin ang pinakawika nga pinanggalingan ng 9:16, kailangan po basahin natin ang 9:10. Meron daw pong isang alagad. Alam naman natin, pag binabanggit yung alagad sa Biblia, yun mga followers of our Lord Jesus Christ o ng ating Panginoon Diyos. Nakipag-usap ika ang Panginoong Hesukristo sa alagad na ito at ang pangalan ay Ananias. At ang sabi ng Panginoon sa pangitain, tinawag siya sa pangalan at sinabing Ananias. At sumagot si Ananias na nagsasabi, Panginoon, naririto ako. Kaya nga, ano ang ipinag-utos ng Panginoon kay Ananias? At yung Panginoon na tinutukoy, wala pong iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Alam naman natin, iisa lang ang Panginoon. Siya rin ang ating Panginoon Diyos. Ano ang sinabi ng Panginoon kay Ananias sa kanyang pagkakatulog? Aklat ng mga gawa 9:11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa lansangan na tinatawag na Matuwid. Kinausap ng Panginoong Jesus si Ananias at pinagbilinan, pumaroon ka sa tinatawag na daan na Matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya ay nananalangin. Dito po ay ibig ko na ilarawan sa lahat at gunitain nating lahat
kung sino itong Saulo na taga Tarso. Ito po ang isang lalaki na binulag siya ng Diyos sa daang Damasco. At siya nga po ay itinayo at pinagbili na ng Panginoon na pumaroon ka doon sa tinatawag na daang ituturo sa iyo at doon ka muna tumirha. Doon nga po sa daang matuwid na yon na dinala siya sa bahay ni Judas. At sa tagpong yaon na siya po'y naroon sa bahay ni Judas, doon naman ang pagkakataon na ang Panginoon nakipag-usap sa alagad na si Ananias at pinapapunta siya sa bahay ni Judas upang wika nga ay makilala niya ang isang lalaki na nagngangalang Saulo. Ituloy natin ang ating pag-aaral. Nang mapakinggan ni Ananias ang pangalang Saulo na taga Tarsis, ano po ang ginawa ni Ananias? 9:13. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito, siya ay may kapahintulutan, may dala siyang sulat ng kapahintulutan ng mga pangulong saserdote, nagapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Ayan po, mga kapatid at mga magulang, dito lumiliwanag na sa atin. Nang sabihin ng Diyos kay Ananias, pumunta ka sa daang matuwid, sa bahay ni Judas, ipagtanong mo ang lalaking si Saulo. Ay kilala niya si Saulo, bansag na bansag. Kilabot, notorious ang pangalan ni Saulo. Bakit? Panginoon, nangatwiran si Ananias ang lalaking ito, nagpapatay ng iyong mga banal, at may hawak siya ng mga mandamiento de aresto, papel na mula sa mga punong saserdote, para pagpapatayin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Kaya ko ibabalik natin ang ating paksa, Gawa 9:16, sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala, maliwanag na sa atin ngayon, no? Kanino ipakikilala? Kay Pablo. Aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat ang pangalan niya nung araw ay Saulo. Saulo, bago siya ginawang apostolo, dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Sa makatwid, pinagpapapatay niya yung mga banal ng Diyos na tinatawag sa pangalan ng Panginoon, nang dahil sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid, na sinasamba ng mga banal ng Diyos, maraming titiisin. Si Saulo. At siya po'y, si Ananias, pinapunta para wika nga makilala niya si Saulo. At upang ito ay maging kasama rin nila. Mga kapatid, totoo ba yan? Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, basahin po natin ayon mismo kay Saulo, sa bibig ni Saulo. Mga kapatid, aklat ng mga gawa 22:5, tunay ba ang paratang sa kanya ni Ananias ay mamamatay tao ng mga naglilingkod sa Panginoon? 22:5 ng gawa. Gaya rin naman ng pangulong saserdote na nagpapatotoo sa akin, ang nagsasalita na po rito si Apostol Pablo, ang pangalan niya dati Saulo, na nagpapatotoo sa akin at ang buong kapulungan ng matatanda, na sa kanila namay tumatanggap ako ng mga sulat. Pinatunayan ni Pablo, tama yung sinabi ni Ananias Panginoon, ipinatatawag mo sa akin itong Saul na ito. Mamamatay tao to. Ito'y may dalang mga mandamiento de aresto para patayin ang mga banal na tumatawag sa iyong pangalan. At ang wika pa man din ni Apostol Pablo, at naglakbay ako sa Damasco upang dalhin ko na mga gapos sa Jerusalem ang nangaroroon upang parusahan. Kaya nga po, dito sa sariling pagtatapat ni Apostol Pablo, tunay ang sinasabi ni Ananias. At
wala pong pag-aalinlangan, siya nga yung kinatatakutan ni Ananias. At sinasabi pa sa Panginoon, Panginoon, mamamatay tao ito bakit mo ako papupuntahin sa bahay ni Judas para makilala ko siya? At sa Gawa 22:4 ituloy natin. Ang wika pa man din ni Apostol Pablo, aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa mamatay, na tinatalian, ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki, gayon din ang mga babae. Napakaliwanag po. Palibhasa, isang tao na may takot sa Diyos, hindi pwedeng magkaila, hindi pwedeng magsinungaling si Apostol Pablo. At alam naman natin sa daang Damasco, doon nga binulag siya ng Diyos sapagkat habang kaladkad niya sa kanyang likuran ang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para pagpapatayin, para lipulin, napakita sa isang napakaliwanag na pangitain sa daang Damasco ang Panginoong Hesukristo. At nagsabi kay Saulo, 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 bakit mo ako pinag-uusig? Nabulag si Pablo. At pinagwikaan siya ng Panginoon, ititindig ka ng iyong mga kawal. Dadalin ka sa isang dako, doon nga sa tahanan ni Judas. Mga kapatid, sa kalye na tinatawag na daang matuwid, pumaron ka. At doon ay maghintay ka. At yung tinatawag na hihintayin ni Saulo, sa bahay ni Judas, magpapadala ang Panginoong Hesus ng isang matandang lalaki, isang matanda sa iglesia, na ang pangalan ay Ananias, at doon nga po, nagduda si Ananias, at nangatwiran, Panginoon, mamamatay tao yan. Bakit? Ipinatatawag mo ako para puntahan ko ang mamamatay na iyan. Dumating nga po sa tagpong ito ang ating paksa 9:16, Aklat ng Mga Gawa, sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Sa makatwid, ipakikilala ng Panginoong Hesukristo na bagaman pinagpapapatay niya ang mga sumasamba sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Panginoon maraming titiisin ang Saulo na ito. Alin nga po baga naman? Ituloy natin ang ating pag-aaral, mga kapatid, tunay ba? Para wag tayong maligaw sa ating pag-aaral. Sapagkat ngayon nga po, alam natin, may mga relihiyon tinatawag na dating daan. O naliwanagan natin nung nakalipas na linggo, yung dating daan, napakaraming membro, buong sanglibutan na. Yung ipinakikilala ng kanilang obispo si Eli Soriano, na diksyonaryo ika ng Biblia, talagang napakagaling sa Biblia. Kaya nga ang kanilang programa, itanong mo kay Soriano. Ang hindi lamang natin matatanggap, ang katotohanan, ang tunay na daan na itinuturo at itinuro nung nakalipas na linggo sa atin, isang bago at buhay na daan. Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sapagkat yung dating daan, ayon sa Biblia, yun ang relihiyon sa ilang, yun ang relihiyon na nangingili ng araw ng Sabat, nagbibigay ng ikapo, nagbabawal ng pagkain ng lamang kate o ng baboy o ng karne. Natapos na po yun. Kaya, ginawa na, itinayo ang bagong daan na buhay sa pamamagitan ng Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ng ating Panginoong Hesukristo. Alin nga po baga ang pagpapatunay ni Pablo na talagang siya nga ang umusig sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? 1:13 ng Galatias, sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo. Ayan, si Pablo mismo kabilang sa dating daan. Si Pablo mismo kabilang doon sa relihiyon ng mga Hudyo na nagmula kay Moses, ibinigay ng Diyos sa kanya, nagpasimula sa 2 tapyas na bato at sa mga naghali-haliling mga propeta na nagbibigay nga ng mga kautusan sa laman. Mga kapatid, sari-saring pamamaraan ng paglilinis, sari-saring mga bagay na dapat pakaiwasan, mga bagay na hindi dapat kainin. Datapwat naunawaan natin ang wika ng santong sulat ni Apostol Pablo din,
kahimat kailan binabasa ang 2 tapyas na bato at ang mga kasulatan ng mga propeta, ang relihiyon ni Moses, ang dating daan. May talukbong pa ang mata ng kanilang mga puso, dadapwat naaalis ang talukbong na iyon kapag ang tao ay bumalik sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Pinatunayan sa atin, nabalitaan ninyo ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon, 1:13 ng Galacia, sa relihiyon ng mga Hudyo, nung ako'y nasa dating daan pa, kung paanong inuusig kong malabis at nililipol ang iglesia ng Diyos. Kaya nga ang iglesia ng Diyos na ito ba ang iglesyang itinayo ng Panginoon sa Judea? Galatias 1:22 ang patunay ni Pablo. Hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo na nasa Judea. Sa makatwid, ito nga pala yung iglesia ng Diyos itinayo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa 2:14 ng unang Tesalonika, ito ang tinutularan natin sa huling araw. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, sa Jerusalem ng Judea, kay Kristo Jesus. Nagsisitulad din naman kayo, nakatulad nila nung mga unang mga membro, mga Hudyo noong araw, na nagsipagbatat na nagsipagtiis. Kaya tayo sa huling araw, wala tayong itinayong iglesia ng Diyos. Wala tayong itinayong sariling atin. Tinutularan ko na lamang. Tinutularan na lamang natin. At napakinggan natin, maraming ulit na, walang sino pa man pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kaya nga kung may nakikita tayong ibang mga tao nagtayo ng relihiyon sa pangalan nila, sa pangalan ng kanilang bansa, mga bayan, kung ano-anong klaseng pangalan, hindi po yun ang bagong daang buhay. Hindi po yun ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat hindi pwedeng tularan, hindi pwedeng gayahin. Pwede tayong maging tagasunod sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa din natin ng mga unang kabanalan, ng mga unang mga banal ng Diyos. Tutularan natin sila. Parang wika nga yung salitang we are now being cloned. Parang tayo'y iwinawangis sa mga kabanalan ng mga unang mga anak ng Diyos at gayon naman talaga ang ikatututo natin para maging banal tayo. Kung anong ginawa ng unang mga banal, sila'y nakikinig ng ebanghelyo, sila'y nananalangin, sila'y nagsisiawit ng imno, sila'y nangagpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Gayon din sa uling araw, nagsisitulad tayo sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Gayon man, bagaman manlulupig ng iglesia ng Diyos, mamamatay tao, si Apostol Pablo, ano ang kapasyahan ng Diyos tungkol sa kanya at bakit? Mga kapatid, bakit si Pablo tinatawag na apostol, santo? Maraming, di ba ang simbahang Katoliko niluluhuran pa ang larawan ni Apostol Pablo. Bakit nga mamamatay tao? Inusig niya ang iglesia ng Diyos, pinagpapatay niya, nililipol niya. May mandamiento de aresto siya para lipulin ang mga banal na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Bakit nga? Anong nangyari? Sa kabila ng kanyang pagiging isang kriminal, naging karapat-dapat pa siya at ngayon tinatawag nating Apostol Pablo. Ito po ang sagot, aklat ng mga gawa 9:15. Dadapot sinabi sa kanya ng Panginoon. Ito na nga po yung tagpo ng gabing dalawin sa panaginip ng Panginoong Jesus si Ananias na isang matanda sa loob ng iglesia. At pagsabihan siyang pumaroon ka sa daang matuwid. Hanapin mo ang bahay ni Judas at doon ay makikita mo, makikilala mo si Apostol Pablo. At nagalit nga at nagdamdam nga si Ananias, Panginoon, itong taong ito, itong Saulo na ito, mamamatay tao. Ano't papupuntahin mo ako roon? Ano't pinag-uutusan mo ako na turuan ko siya kung ano ang kanyang gagawin? Ano ang sagot? Ano ang dahilan?
At ang lalaking si Apostol Pablo tinawag sa kabila ng kanyang pagiging kriminal upang maging isang alagad. Gawa 9:15. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya, eto po, makinig kayo, sapagkat siya, si Pablo, si Saulo, ang pangalan niya, Saulo po na, sapagkat siya ay isang sisidlan, lalagyan, ang ibig sabihin, hirang sa akin, upang dalhin ang alin, ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ano sabi ng Panginoong Hesus kay Ananias? Nangangatwiran pa siya. Panginoon, kriminal yan Masamang tao yan Pumaroon ka! Ang wika ng Panginoong Hesus kay Ananias. Pwede ka bang tumutol sa Panginoong Diyos? Uunawain lamang natin, pag ang Diyos ang nag-utos sa atin, wala kang dapat ikatwiran. Makakatutol ba tayo sa Panginoong Hesukristo? Maganda't mabuting sisidlan siya para sa akin, para sa Kanya. Kahit ba sa akin, napakasama ni Pablo, makakatutol ba ako sa may-ari sa ating lahat? Hindi. Kaya nga, sumunod ang lalaking si Ananias at naparoon nga sa bahay. Totoo ba yan? Nakatanggi ba si Ananias? Aklat ng mga Gawa 9:17. At umalis si Ananias. Ayan, sumunod. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay. At ipinatong ang kanyang mga kamay kay Saulo na sinasabi, kapatid na Saulo. Ayan. Hindi nakatanggi si Ananias. Panginoong Diyos ang nagsalita sa kanya. Karakaraka, pumaroon siya kay Saulo. At nang makita niya si Saulo, ipinatong niya ang kanyang mga kamay at siya'y binasbasan at benendisyonan. Kapatid na Saulo, ang Panginoon. Ayan, ang wika ni Ananias. Sa makatwid baga ang Panginoong Hesus, na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan. Nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ayan. Benendisyonan niya. Karakaraka nangalaglag ang alin? Ang mga kaliskis na nakatakip sa mata, nabuksan kay Saulo ang kalooban ng Diyos. At kapag daka 9:18, nangalaglag mula sa kanyang mga mata ang parang kaliskis, tinanggap niya ang kanyang paningin. At siya'y nagtindig at siya'y binautismuhan. Binautismuhan nitong diakono na si Ananias. At sa 9:19, at siya'y kumain, lumakas, siya'y nakisamang ilang araw sa mga alagad na nangasa Damasco, at nang siya nga po'y mahimasmasan, at nang siya nga po'y pagsaulian na ng paningin, ilang araw tumira siya sa Damasco, kasama ang ilang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At ito na nga po, ang pagpapasimula ng pagkasugo ni Pablo bilang ilaw sa kahintilan. Totoo po ba iyan? Aklat ng mga Gawa 26:17. Ang wika ng Panginoong Hesus kay Pablo, na iniligtas kita sa bayan, at dito po sa pagkakataong ito ay binago na ang pangalan. Sinabi na ng Panginoong Hesus kay Pablo, magmula ngayon hindi ka na tatawagin pang Saulo. Tatawagin ka ng Pablo o Paul. At ang ibig sabihin ng Paul ay ilaw sa kahintilan, light of the Gentile people. Ang ibig sabihin, ilaw sa labas ng bansa ng Israel, sa mga tao na hindi naman mga Hudyo. Katulad natin, mga Pilipino tayo, mga Hentil tayo. Basahin natin, ang pagpapatunay na siya nga ay talagang isinugo sa kahintilan, 26:17. Aklat ng mga Gawa. Ililigtas kita sa bayan at sa mga hentil, na sa kanila'y sinusugo kita, upang, ayan, eto ang gagawin ni Saulo, ni Pablo, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Sino ang ididilat? Mga mata ng mga hentil. Ang ibig sabihin, ng talatang ito, ang lahat ng mga hindi Israelita. Kaya nga tayo nung araw, nung hindi pa tayo mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nasa kapangyarihan tayo ni Satanas, makinig kayong mabuti, upang idilat mo ang kanilang mga mata. Mga bulag tayo nung araw.
upang sila'y mangagbalik sa ilaw, mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas. Makinig kayo, huwag kayong magagalit sa akin. Nang hindi pa tayo iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang mga iglesia at mga relihiyon na kinaaniban natin, si Satanas ang pinuno natin. Yun ay iglesia ni Satanas. Kaya nga hindi ba totoo yan? Ang marami sa atin noong araw ay mga sabadista. Ay ano ba ang mga sabadista? Nagbabawal ng pagkain ng lamang kate o ng karne. Ano ba ang pagbabawal ng lamang kate? Ito po'y utos aral ng mga demonyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 3, basahin ninyo. O ang pagpapabawal ng pag-aasawa. O hindi ba may mga reliyon pinagbabawal ng pag-aasawa? Tulad ng mga pare, hindi ba yung mga Katoliko, walang asawa yung mga pare? Ano yan? Mga utos, aral ng mga demonyo. Nung araw, nasa kapangyarihan tayong lahat ni Satanas. Nung araw, naroon tayo sa iglesia ng tao. Yung obispo, sugong anghel, si Kristo'y tao. Mga kapatid, nung araw, wala tayong Diyos. Ang sinusunod natin, utos, aral ng mga tao. Kaya isinugo ang lalaking si San Pablo upang idilat ang mga mata natin ng mga hintil. At para alisin tayo sa kapangyarihan ni Satanas at dalhin tayo, mga kapatid, sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ituloy ko po ang pagbabasa upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Napakaganda ng ating mga aralin, mga magulang at mga kapatid. Napakaganda. Maraming tao hindi naiintindihan ang kahalagahan ng tinatawag na mga aral ni Apostol Pablo. Ibig kong malaman nating lahat, si Pablo ang may hawak ng susi ng kaharian ng langit para po sa tinatawag na mga hintil. Siya ang pinakasusi, nasa kanya. Kaya nang nakalipas na linggo, napakinggan natin kay Pablo. Mga kapatid, natanggapin nga ninyo kami na mga ministro ni Kristo at hindi namin ipinangangaral ang aming sarili kung hindi yung nagsugo sa amin. Sapagkat si Pablo ang isinugo sa kahintilan. Sa katunayan, wala nang iba pang sugo sa huling araw. Si Pablo ang huling sugo. At bagaman patay na si Pablo, sa pamamagitan po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kanilang kinaroroonan, 12:28 ng unang Korinto, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa Iglesia, una-unay mga apostol, sa pamamagitan ng kanilang mga isinulat sa mga aklat sa banal na kasulatan, at sa pamamagitan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nangangaral pa si Apostol Pablo, nangangaral pa si Pedro, nangangaral pa maging ang mga ebanghelistang tulad ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Mateo. Kaya napakahalaga ng banal na kasulatan. Nariyan nga ang susi, yung pinakasusi na mga kapatid, kung paano makakarating ang tao sa langit. Yan po ang mga salita ng Diyos na ipinagkatiwala at ipinag-utos sa mga apostol na kanilang ipangaral. Ngayon, ang tanong po natin, pagbalik natin sa ating paksa. Bakit po ba naman sinasabi ng ating paksa? Makinig kayong mabuti, ang paksa natin, 9:16, ng Aklat ng Mga Gawa. Sapagkat sa Kanya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Makinig tayong mabuti. Ang paksa natin, natutuhan natin kanina, pinagpapapatay ni Pablo, ibinibilanggo sa kulungan ang mga banal na naglilingkod sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon naman, bakit nga magkakaroon ng maraming tiisin si Apostol Pablo? Bakit siya maraming dadalhin? Bakit siya maraming wika nga babatahin? Alang-alang nga po sa pangalan na Panginoong Hesukristo. Totoo po baga naman na ayon sa Biblia, talagang mahirap maging apostol, mahirap ang isang
maging mangangaral, nagdadala ng mabubuting balita? Ano po ang dahilan kung bakit ang mga magdadala ng mabubuting balita kamukha ng mga apostol na tulad ni Pablo ay talagang magdadala ng maraming hirap? Sa Juan 21:2, sama-sama nga si Simon Pedro at si Tomas na tinatawag na Didimo at si Natanael na taga-Kana ng Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pa sa kanyang mga alagad. Ang tinutukoy po rito yung mga alagad na natira. Nang mamatay nga si Judas Iscariote, nagbikte, yung 11 nang mamatay ang Panginoong Jesucristo, itong 11 ito ay bumalik uli sa kanilang trabaho. Sama-sama sila uli. Akala nila nang ang kanilang Panginoong Jesucristo ay mailibing, akala nila ay natapos na ang kanilang pagiging mangangaral. At sinabi nga ni Simon Pedro, mangingisda ako. At sinabi nila sa kanya, kami man magsisisama sa iyo. Ayan. Nang wala ng Panginoong Jesucristo, akala nila tapos na ang kanilang katungkulan. Akala nila masusunod na nila muli yung mga gusto nila, yung hanap buhay nila tulad ng pangingisda. Akala nila maibabalik na nila yung nung hindi pa nila nakikilala ang Kristo at hindi pa sila tinatawag para maging apostol. Akala nila babalik sila sa buhay nilang masasarap na ang nasusunod nila yung kanilang sariling naisin. Ano ang pagpapatunay? Sang-ayon din po sa mga banal na kasulatan tungkol nga dito sa nabanggit ni kapatid na Cirilo na pagbabalik nila sa dating pamumuhay, akala nila tapos na ang pangangaral ng Ebanghelyo. 21:14. Makinig po tayong mabuti, San Juan din. Ito na nga ang ikatatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad. Pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay, makinig tayo, 3 ulit pa, nang magbangon sa libingan, 3 ulit hinanap ng Panginoon ang mga alagad. Nagsiparoon nga po kung saan nila gustong ipagpatuloy ang kanilang mga gawain, tulad nga ng pangingisda. At sa pagkakataong ito, ikatatlong pagpapakita, nakita nga nila ang ilang mga mangingisda na apostol, nakita ng Panginoon sa mga tabing dagat ng Tiberia sa Galilea. Ano sinabi ng Panginoon? Ituloy natin ang pagbasa. 21:15. Kaya't ng mga pagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon. Ito yung pagkakataon na sinabi ng Panginoon, inutusan sila, yung lambat, ipukol ninyo sa bandang tagiliran, ginawa nila, nang haltakin nila, punong-puno. At nang makahuli na sila ng mga isda at nasa dalampasigan na, ay sinabi ng Panginoon, at nang makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Unang tanong. Sinabi niya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. At ito'y alam natin kung ano ipakakain, hindi yung literal na isda. Ang ipakakain, mga salita ng Diyos. Sapagkat tinawag nga sila para maging mamamalakaya ng mga tao. Mangingisda. At ang ipakakain nila, hindi yung literal na pagkain, kung hindi, mga salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon sa pamamagitan nga po ng Ebanghelyo. At sinabi niya sa kanyang muli na ikalawa, 21:16, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. At sinabi niya muli, ng ikatatlo, 21:17, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya'y sinabing makatatlong ulit, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pangatlong ulit, pakainin mo ang aking mga tupa. Bakit nga baga naman gayon? 3 ulit. Para maintindihan ng mga apostol ang kahalagahan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Walang katapusan. Mga kapatid, akala nila nang ilibing na ang Kristo, tapos na ang pagkaministro nila. Akala nila retired na sila, hindi. Kaya nagpakita pa 3 ulit, binuksan ang puso at isip nila
3 ulit na ipinalasap kay Pedro sa pamamagitan ng 3 ulit na pagtanong, mahal mo ba ako? Kaysa mga kabuhayang ito, ang tinutukoy lamang yung mga bagay ng lupa, yung pagkain. Opo, Panginoon. Ano ang katunayan? Na yun nga ang ibig alala at ituro sa kanila ng Panginoon ang pagbibigay ng pagpapahalaga sa tinatawag na katungkulan bilang mangangaral. San Juan din 21:19. Katotohanan, itaas natin 18 muna. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, Pedro, nang ikaw ay bata pa, nagbibihis ka, at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay, bibigkisan ka, hahawakan ka ng iba, dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Mga kapatid, 21:19, ito nga'y sinalita ni Jesus. Ipinaalam kung sa anong kamatayan ang ikaluluwalhati ng mga alagad sa Diyos, at pagkasalita niya nito, sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. At saka lang naliwanagan ni Pedro at ng ibang mga apostol, naku, hindi pala pwedeng talikuran ang pagkaministro. Kaya dito ipinakikilala mga magulang at mga kapatid, ang isang tunay na alagad ng Panginoon na mangangaral, tayo diretso sa Panginoong Jesucristo, siya ang hahawak sa atin. At dito ipinakikilala, Pedro, nung bata ka, nasusunod mo ang gusto mong kulay ng damit na gusto mong isuot. Napupuntahan mo ang lahat ng dako na gusto mong puntahan. Pero ngayon, hahawakan ka ng isa. Yung hahawak sa iyo, yun ang Panginoon Diyos. Yun ang Panginoong Jesucristo. At ang isang tunay na ministro, hindi maititigil ng anumang mga bagay. Kahit mga kayamanan kapaitan, kalumbayan, hirap, dusa at mga wika nga sari-saring suliranin sa buhay, tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Romanos, hindi makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig na ito ng aking Diyos sa aking Panginoong, na aking Panginoong Jesucristo. Sinong makapaghihiwalay? Hindi tayo maihihiwalay sa Panginoong Jesus, at hindi tayo titigil ng paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, ano po baga naman ang mga bagay na hayag na naranasan at pinagtiisan ni Apostol Pablo dahil sa pangalan ng Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang wika nga, hindi ba, Ananias? Ipakikilala ko sa kanya ang maraming mga tiisin na kanyang titiisin dahil sa aking pangalan. 2 Korinto 11:23, sila baga ay mga ministro ni Kristo. Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait, lalo pa ako. Ito ang mga tiniis ni Pablo. Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan lubhang madalas, sa palo walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit, sa mga Hudyo makailang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, pati sa mga kababayan, mga kapatid, mga kamag-anak, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa kapanganiban sa mga ilang, sa kapanganiban sa dagat, kapanganiban sa gitna ng mga bulang kapatid. Ayan, maraming tiisin ang pagiging ministro. Pati sa mga kapatid sa loob ng iglesia, maraming bulaan. Tinitiis ng mga tunay na ministro ng Diyos sa pagpapagal, sa pagdaramdam, sa pagpupuya, madala sa gutom at uhaw, mga pag-aayunay madala sa ginaw at kahubaran. Basahin ninyo sa inyong mga Biblia para wag tayong kapusin sa oras. 2 Korinto 11:23 hanggang 27, ang lahat ng mga tiniis ni Apostol Pablo. Mga kapatid, sa lahat ng dako, sa lahat ng lugar, sa lahat ng bayan, sa lahat ng katayuan, puro tiisin. Dadapwat ang wika ni Apostol Pablo, lahat ng bagay ay aking nagagawa dahil sa Kanya na nagpapalakas sa akin, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Napakaganda po ng ating napakinggan, napakasarap ng mga aral ng Diyos. Sa mga tunay na mga lingkod ng Diyos, nalalaman nating maraming tiisin,
Dadapwat ang lahat ng mga bagay na iyon ay kaligayahan natin. Abutin man tayo ng kamatayan sa paglilingkod sa buhay na ito. Sa mga tiisin na katulad ng tiniis ng unang mga apostol na tulad ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya lang magiging pakinabang ang kamatayan natin sa paglilingkod kapag natapos natin ang ating mga takbo. May pakinabang tayo na buhay na walang hanggan. Pero pag tayo'y umurong, pag tayo'y tumigil, pag tayo'y hindi nagpatuloy, hindi tayo magiging kaluguran ng Panginoon Diyos. Mamamatay din tayo sa impyerno. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Panginoon magmula ngayon magpakailanman. Amen. At ngayon po, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating mga magkakapatid at mga magkakaibigan at mga mag-aanak ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa Huwebes ng gabing ito, hanggang sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa lahat ng ating mga kapatiran at mga kaibigan, at gayon din sa kanila na may mabibigat na karamdaman. Una na nga si kapatid na Gloria, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumatin hanggang sa darating na linggo po kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.